Magandang hapon! Naimbag nga malam yu amin. Maupay nga kulop. Maya pagat panapon. Annyeonghaseyo! Masantos yang aramus kayon amin. Maayong hapon ka natong tanan, ika sa Destiny Church Cebu. Greetings from Destiny Church Calasiao. Greetings from Destiny Church Alaminos. Greetings from Destiny Church Manila. From Luzon, Visayas to Mindanao, even if we are distant, we are never disconnected. Welcome to our 0 to 12 Ministry Joint Service. Welcome to 0 to 12 and Ministry. We are called the 0 to 12 Ministry because we are passionate for the next generation to know and grow in the Lord. We are composed of 2 groups, Kids Church and G12. To learn more about the Kids Church, let's call on Teacher Diwa. Thanks, Camille. Hi, kids. I'm Teacher Diwa. Kids Church is for children ages 3 to 7 years old. At Kids Church, we get to hear stories from the Bible, memorize verses, and do fun artworks. At Kids Church, we believe that every child has a purpose, every child has a destiny to fulfill in their lives. So that's Kids Church. For us to learn more about J12, back to you, Camille. Thanks, Teacher Diwa. So we are called J12 because J12 stands for Jesus at 12. This is from a story in the Bible found in Luke chapter 2. Because when Jesus was 12 years old, he was found at the temple. Kung ngayon naman, ang tawag natin doon, it is called our church. So what was he doing there? He was teaching, he was preaching, he was learning about the Word of God. And when he was asked, why are you here? What are you doing here? He simply said, I must be about my Father's business. And just like Jesus when he was 12 years old, we are called J12 because we want to be all about God. We want to be all about our Father's business. And that's it. That is why we are called 0 to 12 Ministry. Right now, I just invite you all to stand up and let's get ready to praise and worship our God. Reading my DNPLE, and this is what it says to me. It tells me that I'm never ever alone. I'm learning how JUSUS came down to us and gave his best. Without a doubt, the best friend you'll ever know. Our God knows exactly what I need, so I'll remember this. Let's go! When you ask, he hears. When you speak, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he hears. When you speak, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. Ooh, come in. Again. I'm reading my DABLE, and this is what it says to me. It tells me that I'm never ever alone. Yeah, I'm learning how JUSUS came down to us and gave his best. Without a doubt, the best friend you'll ever know. Our God knows exactly what I need, so I'll remember this. Let's go. When you ask, he hears. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he hears. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. Ooh, oh. Come on, again. When you ask,
opens up the door for the last time. When you ask, He hears. When you seek, He's there. When you knock, 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 God opens up the door. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turned to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turned to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love restraint. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, hey oh, hey oh, hey oh, ah. We sing, hey oh, hey oh, hey oh, ah. Hey oh, hey oh, hey oh, ah. Hey oh, hey oh, hey oh, ah. There is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. 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 Awanti kepada mu Diyos, awanti kepada mu Diyos, awanti kepada mu Diyos, awanti kepada mu Diyos. Way sama kanimo, O 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 Diyos. May igual contigo, Señor. May igual contigo, Señor. May igual contigo, Señor. May igual contigo, Señor. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. There
everyone! Good afternoon! Ayan, sino dito you've enjoyed your worship time with us? Ayan, o diba? No, good afternoon again. Ayan, Teacher Jean. Hello, Ate Jean. Hello! Ayan. Hi, O good diba, talaga afternoon! naka-attire tayo today. O diba, kasi, ayan, of course, in celebrating buwan ng wika. Ay, dapat Tama. pala Tagalog, Teacher Ay, Jean. oo. Or yung dialect mo. Ayan, sige. Oo, kasi taga saan ka, Ate Jean, para makilala ka nila? Ayan, ako ay taga Cebu. Ako ay Cebuano, Cebuana. Dahil babae, Cebuana. Ayan. O, sige, Ayan. batiin mo sila, Ate Jean, ng iyong pagbating masigabo. Masigabo. Go. Maayong adlaw, mga bata. Maayong adlaw, kids. Gikan Yes. sa Cebu. Ayan. No, magandang hapon sa lahat ng nagjo-join sa atin. Ayan, so nag-hello kasi nakatingin ako ngayon sa FB live natin. No, may nagjo-join sa atin. Ayan, Hello. ito mga taga Cavite, alam ko, iba taga Quezon City dito. Pwede niyong ilagay kung saan kayo galing nanonood, no, para mabati namin kayo. At Tama. kung meron din kayong mga kaibigan na pwede niyong itag sa Facebook, ayan, sige, itag Yes. niyo. Ayan, sabi ni Tag. Jedediah, hi Chase, o hi daw Chase. Ayan, Chase. Oo, ayan, si Chase, i-join niya ako dito sa aking gilid. So ngayon, no, dahil nga sabi ko, nag-celebrate tayo, celebrate natin yung buwan ng wika. Tapos, at kinabukasan, it's National Heroes Day. Ayan, meron akong bodyguards dito, prepared sila sa kanilang suit, ayan, kanilang ang kanilang costume. So ngayon, no, Ate Jean, ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa finances. Oh. Ayan. So, doon pa rin tayo sa series natin na What's in Your Bag. Ayan. So, True Life's Essential, ano daw yung mga importanteng bagay sa buhay natin. No? At yun ay titingnan natin sa pamamagitan ng Biblia o salita ng Diyos. Tagalog na Tagalog ako. No? Lumalabas ang aking pagiging Bulakenya. Anyway, tatalakayin natin ulit, no, sa ating kaperahan at kung ano-ano pang mga pinoprovide ng Panginoon sa atin. At meron tayong story later na babanggitin din ni Ate Jean. So before we start, can we just pray, no? Let's pray muna. Sige, pray muna tayo. Okay. Lord, maraming salamat sa araw na ito. Alam ko, Lord, na pinagsama-sama mo kami, hindi man in a physical way, pero pinayagan mo kami na magsama-sama sa pamamagitan ng aming technology, sa Facebook, sa Zoom. And Lord, I pray na kayo po ang gumabay sa amin ngayong hapong ito. Lord, itinataas namin ang iyong pangalan at gusto ka namin purihin at pasalamatan, Lord, sa buhay na binigay mo sa amin ngayon. At sa pamamagitan, Lord, ng aming pag-aaral ng iyong salita, nawa, Panginoon, ay mas maintindihan pa namin kung ano yung plano mo sa buhay namin. Maraming salamat po. Ingatan niyo po kami sa aming pag-aaral at sa pagtuklas ng iyong salita. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Alright. I-recap ko lang kasi para mas maalala ng bawat isa. Dahil nandito pa rin tayo sa series na Essentials, ano yung importante sa buhay natin? Una, oras o time. Sino dito meron ka nang nagawang schedule? I hope nakagawa kayo ng schedule ninyo. Kasi 'di ba, yung routine ay very important kasi it will allow you to decide ito ba ay ang gagawin ko ngayon o hindi. Gigising ba ako ng maaga o hindi? Ayan, it will help you na ma-set yung tamang oras at ma-discipline kasi sabi doon sa Ecclesiastes 3:1, sino dito naka-memorize ka na ng memory verse? Ayan, sige, kaway-kaway kayo sa comment section, kung naka-memorize kayo. Ayan, mag-send kayo ng video. I encourage you, send video na mayroon kayong memory verse kasi it would encourage us teachers and it would also encourage other kids. Ayan. So, Ecclesiastes 3:1, there is an appointed time for everything and there is a time for every event under heaven. Yes, so we must always remember that time belongs to God. So we have to be a good steward of time. And next, health. Sino dito nag-start ka na mag-workout? Kumain. Yeah! Go, Ate Jean. Workout tayo, ha? Woo! Ayan. So, sumabay ba kayo? Ate Jean, sumabay ka din nung nag-workout tayo last week? Ganun lang. Ganun. Ganito lang. Okay. Oo, ako nahingal talaga ako. Umupo ako ulit eh. Wonder Woman ba naman? Gano'n, no? O nakita ko
video ni Pastora siya. Kasama niya si Ate Catherine. O, di ba? May workout. Supportive. Yes, that's right. Ayun. So, I pray na nagkaroon kayo ng time with your family to work out or kumain ng maayos. Yung mga hindi kumakain ng gulay dyan, shout out. Kumain po tayo ng gulay at prutas para tayo ay maging malakas. Malusog. Yes, lalo ngayon, COVID-19, kailangan natin palakasin ang ating immune system. Tama. And next, ayan. So, of course, ang memory verse natin sa health, 1 Corinthians 6:19 to 20. Do you not know that your bodies are temple of the Holy Spirit? So, ang body daw natin, it belongs to God. And tayo ay temple ng Holy Spirit. He dwells in us. When we allow Him to be our God, Jesus, our Lord and Savior, the Holy Spirit dwells in us and helps us to be like Jesus. Kaya naman, ayan, so that's why we have to honor God. So in everything that we do, sabi sa Colossians, do it for the glory of God. Kumakain ka, do it for the glory of God. Kumakain ka ng chips ba? Ayan, itigan na natin yung mga chips kasi may masamang maidudulot yan pag lagi-lagi kang kumakain. So today, pangatlo na tayo. Ayan, may apat tayong essentials. Pangatlo. So ngayon, ang ating tatalakayin ay about finances or mga other resources, kahit hindi lang finances, yung other resources that the Lord is entrusting us o pinagkakatiwala sa atin. Ayan, so finances. So let's go to our memory verse today in Matthew 25 verse 21. Ayan, so if you have Bibles with you, ayan, so sige, diretso tayo sa Matthew 25 verse 21. Sabi doon, basahin natin all together. Ate Jean, sabay tayo. 1, 2, 3, go! Well done, you you good and faithful servant, said said his his master. master. You have been faithful in managing managing small small amounts, amounts, so I will put you in charge of of large large amounts. Come On on in and and share share my my happiness. Oh, di ba? We want to hear that from our master. So in this parable, Ate Jean will tell us the story and we will see ano ba yung sinasabi dito na parable of the talents. All right, sige. Ate Jean, Ayan. take it away. Okay. I believe ito yung favorite part ng mga kids yung mga twins natin. Tama ba? Do you like stories? Ayan. So mga may gusto dyan ng stories, you can just comment below sa Facebook natin, comment section. Okay. So let me start with a story. So alam niyo ba kung ano yung title ng story natin ngayon? It's actually entitled The Parable of the Talents of Gold. Sino sa inyo dito nakakita na ng gold? Or nakahawak man lang ng gold or silver? Ayan. So, it's the parable of the talents. So, siguro talents, no? Alam natin, yung singing, yung dancing, yung acting, kung sinong magaling dyan, yung paiyak-iyak pa, no? Pero dito, we will be talking about a different kind of talent No? So actually, from this story, ang meaning ng talent dito is different. It's actually the name of a certain amount of money, ang talent. No? It is a unit of weight used by many ancient civilizations from before. No? Ito yung ginagamit nila na unit of weight sa mga Hebrews, sa mga Egyptians, sa mga Greeks nila before. No? So yung isang talent daw ay equivalent ng 38 kilograms of silver or gold. No? Imagine, no? Nakakita na ba kayo ng ganon or nakahawak na ba kayo ng ganon? No? So, yung one talent daw, para lang mas ma-visualize natin or makita natin in pesos, no? Ang one talent daw is or actually worth about 20 years of salary. So yung mga parents niyo dyan, no? Or yung mga sister niyo na nag-work na, yung 20 years nila na salary, itipon niyo daw yun, i-add niyo yun, it's actually equivalent to one talent. Ayan. So, ang laki. 20 years, no? 2 decades. Ayan. So, example, siguro, let's give figures. Minimum wage ng Cebu dito, 15,000 a month. Yan, ha? Ayan. Let's say 15,000 siya. And then, in 1 year, i-times mo siya ng 12. Ayan. 15,000 times 12. Yung mga magaling sa math dyan, no? It's 180,000.
no? In 1 year. And then you times it to 20 kasi 20 years. So it's equivalent to 3.6 million or 3,600,000 pesos. Yan daw yung one talent, imagine. So yan yung itotalk natin ngayon, no? The parable of the talent of gold. Ayan. So let me start with the story. Ayan. So Jesus was teaching about the kingdom of heaven and told this parable. So nagtuturo daw si Jesus and he's teaching this parable to people. Ayan. Next slide. Asan ba yan? The kingdom of heaven will be like a man going on a journey, no? Who called his servants and entrusted his wealth to them. So may tao daw na magpupunta sa trip or isang journey, no? Sa inyo to, no? Ano summer? Walang summer ngayon kasi COVID. Ayan. So isang man daw na aalis siya, maglalakbay siya, at inintrust na yung kayamanan niya, kung anong meron siya, sa servants niya. So dito, meron siyang 3 servants. Ayan. So, next is to 1. 3 servants dito ha. Let's say man 1, man 2, and man number 3. Ayan. To 1, he gave 5 bags of gold. So si man number 1 daw, binigyan na ng 5 bags of gold. So let's say yung kanina, no, yung 1 talent is equivalent to 3.6 million, no? So i-times 5 mo siya, magkano na ba yan? That's equivalent to 18 million. So sa man number 1, he received 18 million from his master. Then si man number 2 naman, yung sabi dito, the master gave 2 bags to him. So 3.6 million yung isang bag times 2. Magkano siya? It's 3.6 million. Tama ba? 7.2 million. And then sabi pa dito, and to another 1 bag. So yung man number 3, naka-receive siya ng 3.6 million din. So each servant was given talents of gold according to his ability. So the master went on his journey. So pagkatapos binigyan ng master, umalis na ang master. Ayan. So tapos, the man who had received 5 bags, si man number 1, he received 5 bags of gold, went immediately and put his money to work and gained 5 bags more. Wow, imagine, no? So, siguro nag-business siya, kung ano man yung ginawa niya sa money. So, 5 bags, no? So, ilan na ba lahat ng meron si man number 1? Mayroon siyang 5 bags first and he gained another more. So, 5 plus 5 equals 10. Ayan. Sa lahat nito, nagko-comment, oh. Ayan. So, yun. And then, to man number 2, he also gained 2 more. So, dalawa na siya, yung una niyang na-receive, and then 2 more na na-gain niya. So, ilan na lahat, no? 4 na yung meron ng man number 2. Galing naman nila, no? Na-double nila kung ano man yung na-receive nila sa master nila. But, the man who received 1 bag went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. Ano daw yung ginawa ng man number 3? He dug a hole sa lupa. No? Sino man yung mahilig mag-dug ng hole, nilagay yung mga treasure nyo doon, no? Sa lupa. Yun yung ginawa ng man number 3. Tinago niya sa lupa yung money na na-receive niya or yung talent, yung 1 bag na na-receive niya from his master. So after a very long time, the master of those servants returned. Bumalik si master and settled accounts with them. So siguro yung master nyo parang, kumusta naman yung binigay ko sa inyo? Yun yung account niya ginawa ng master sa mga servants niya. So the man who had received 5 bags of gold brought the other 5. Siguro, grabe, no? Yung confidence niya. I already have 10 bags. No? Sabi niya, Master, you entrusted me with 5 bags of gold. See, I have gained 5 more. No? Siguro, you're very excited to tell your master or your mother, no, na, Mama, siguro yung master nyo or yung mother nyo or your father nyo, Mother, nakagain ako ng another more, 5 more. Yan, sabi ng master, well done, good and faithful servant, no? Ito yung memory verse kanina, no? You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things.
Come and share your master's happiness. Natuwa yung master. Kasi nga na-double yung binigay niya kay man number 1. Ayan, let's see man number 2. Anong sabi dito? The man with 2 bags of gold also came. Sabi niya, Master, he said, you entrusted me with 2 bags of gold. See, I have gained 2 more. His master replied, well done, good and faithful servant. Sabi niya, good job. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Dahil faithful ka sa 2 binigay ko sa'yo, magbibigay pa ako ng marami sa'yo. Yan yung sabi ng master. Natuwa din yung master. Come and share your master's happiness. And then what happened to man number 3? No? Then the man who had received 1 bag of gold came. Master, sabi niya, I know you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. Sabi niya, alam kong ano ka, wise ka, hard ka naman. Nag-harvest ka naman ng hindi ikaw yung nagtatanim at kumukuha ka naman ng mga bagay na hindi naman ikaw yung nagtatanim. Sabi niya, so I was afraid, natakot ako, and went out and hid your gold in the ground. Sabi niya, dahil takot ako, tinago ko na lang yung binigay mo po sa akin sa ground. No? See, here is what belongs to you. So yung binigay ng man number 3, yung exactly the same na binigay ng master sa kanya before the master went on his trip. No? So parang equal lang, no? Ng na-receive ng master. Pero ano yung sabi ng master dito? His master replied, you wicked, lazy servant. So you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed. Well then, you should have put my money on deposit with the bankers. Sabi niya, ikaw talaga, lazy ka. Kung alam mo naman yun ako ay hindi nag-harvest ng mga hindi ko sinusow o hindi ko tiyatanim, sana man lang nilagay mo sa bangko para naman merong kita kahit konti, no? So that when I returned, I would have gained interest. Yun yung sabi ng master. Pero alam naman natin na hindi yun yung ginawa ng man number 3. So ang sabi ni master, so take the bag of gold from him and give it to the one who has 10 bags. So kung ano yung meron, yung man number 3, binigay ng master sa man number 1. And throw that worthless servant outside. Nagalit yung master. Pinalabas yung man number 3, yung servant number 3, into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Ang sad naman ng story, no, ng man number 3. Pero sabi ng master, for whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. Ayan, napakasad naman ng story for man number 3. Did you get something from that, no? Siguro, recap lang tayo or konting review of the story. I will be telling, 5 things and then tell me if it's true or false. Okay? You can shut down in the message kung true ba siya or false yung sasabihin ko. Ayan, let's go to number 1. Number 1. Ayan. The master expected results from each man. No, did the master expect results from each man? Ano sa palagay nyo? Let's see. Kung may nakuha ba kayo sa story na sinabi ko. Ayan. And parang medyo naglalag siya, no? Pero, ayan, tama po. True. The master actually expected something from each man, from the servants that he gave out. No, Ayan. Okay, number 2, let's see. Let's try. Number 2, the master expected them each to have the same number of talents when he returned. Na ang master ba nag-expect siya na dapat same talaga sila ng number of talents na pagbalik niya? Did he really expect na dapat talaga same? Do you think? Ayan, yung answer po dito ay false. Hindi naman po sinabi na dapat talaga ay equal sila pagbalik. 'Di ba nga pag-alis ng master, different naman sila. Pero false po 'yon. Okay lang, okay lang. Okay lang po 'yan, Kuya Santino. Okay, let's go to number 3. Each man gained something with what he has given. Did all of them, no, gain something with what was given to them?
Oh, Ate Kat, sabi ni Ate Kat, false. Ayan, tama. Nika, ayan. Juliana, false. Ayan, sabi nila, false. And that is true. It's actually false, no? Mali po, no? Kasi si man number 3 ay wala namang naging. Ayan, let's go to number 4. Let's try again number 4. The one talent man lost his talent before the master returned. Did the one man talent, yung man number 3, did he lost everything before the man returned? Nawala ba sa kanya? Oh, ayan. Kasi sabi ni Lika, hindi. Kasi naman, talagang tinago lang naman niya sa ground. Tama po. False siya. Kasi hindi naman nawala. And then let's go to number 5. The one talent, one talent man, nabubulol si ate, lost his talent after the master returned. Did he lost the talent after the master returned? Let's see. Ito, you try. Ano po? Ayan. Did the one talent man lost his talent after the master returned? Ayan. May iba nagsabi ng true, may iba nagsabi din ng false. Actually po, true, nawala. Kasi nga kinuha ng master sa kanya. Hindi naman siya na-gain, kaya kinuha at binigay kay man number 1, yung merong 10 bags. Ayan. Good job po sa lahat ng mga nag-answer. Okay lang po 'yan sa may mali, okay naman. Let's continue, no? So may question ako, another 2 questions. Number 1, who does the master represent? Who do you think the master represent sa buhay natin? Who do you think the master represent? Let's see kung may nakaano po ba? Ayan. Who the master represent? It's actually the Lord, no? It's actually our God who represent the master. And then number 2, who do the servants represent? It's actually us, no? We were entrusted with something from the Lord, no? Whatever it is. Sabi pa nga ni ate kanina na we were entrusted, no? Especially sa ating finances. That's actually what we are going to talk about today. I hope, no, may nakuha kayo sa story, no? Let's learn more about the story. Okay lang po yan sa mga hindi nakasagot ng tama. You can actually go back to the story, then reread it and reread it. Okay? Ayan. Alright. Thank you, Ate Jean, for telling the story to us. And also, meron pang pa-quiz, no? After, may quiz talaga. May question and answer portion para malaman natin na remember. And marami talagang sumasagot, ha? Good job, guys, for answering. Whether you're right or you're wrong, I pray that what you're gonna get is not just knowledge, but really an experience na baguhin tayo ng Lord in taking care of what we have been entrusted with. And there are just things to be remembered dun sa story na nabanggit ni Ate Jean. First, ayan, number 1, let us, since sabi nga ni Ate Jean kanina, yung master, he represents Jesus. He represents God. And yung master natin, first and foremost, we have to be reminded that the God that we have is a generous God. Okay, sabi mo nga, generous God. Ayan. So, mapagbigay na Diyos ang ating Diyos. Hindi siya maramot. Kung makikita natin yung master, binigyan niya, pinagkatiwala niya sa mga tao niya, yung mga bags of talent. Mandakin mo, how many millions? Sa isang bag, 4 million. Grabe, my goodness. No, nakapagpatayo ka na ng mga paupahan. Talagang yung naisip ko no? Mga paupahan, parentahan mo lang. Kaya hindi ako makapaniwala dun sa isang tao na itinago lang. Alam nyo, sabi doon, ang mahirap kasi dito, kapag meron tayong mali na paningin o paniniwala tungkol kung sino si Lord sa buhay natin. Si God, dun sa nabasa ni Ate Gina, sa kinuwento ni Ate Gina story, He gives us according to kung ano yung kaya nating i-take care. So what we have to remember first, we have a very generous God, we have a very good God. So ngayon, yung iniisip natin na, kaya i-provide ng Lord, or naririnig niya kaya ako kapag humihiling ako ng something? Ayan. So yon, ibig sabihin naririnig ka niya at kaya niyang ibigay. Baka may tanong ka doon sa mga nanonood sa atin sa Facebook, no? Baka may tanong ka na, kaya ba talaga? Bakit parang hindi naman binibigay pag nagpe-pray ako? Yan. Kung mapapansin ninyo, dun sa 3 tao, binigay niya may 5, may 2, may 1.
sabi dun sa verse na binasa natin, binigyan niya yon according to their ability. Hindi ibig sabihin nun na, ay, mas konti yung sa akin. Ay, bakit ganito lang? Hindi. Ibig sabihin nun, yun yung kaya mong alagaan ng time na iyon. Okay ba? So yun, so ibig sabihin, kasi ayaw kanyang mahirapan. Minsan kasi feeling natin, bakit iba, ganito yung meron, ganito, ako walang ganito. Minsan napupuno tayo ng ng pagko-compare at minsan naiinggit na rin tayo. Nako, no? So kaya laging ang focus natin ay kay Lord. Si Lord mabuting Panginoon yan. Ibibigay niya sa iyo kung ano yung kaya mong alagaan. Okay ba yon? So ibig sabihin, baka kasi pag binigyan ka niya ng madami, makalimutan mo na siya. O di kaya naman, pag binigyan ka niya ng madami, hindi mo kayang alagaan masyado. Kasi, yun nga, may isa pa muna, dalawa, tas hanggang sa nag-grow tayo, na kaya na nating alagaan yung mga binibigay niya sa atin. Okay ba yon? So yun, that's number 1. We have a generous God. Kaya kung titingnan ninyo, since mali yung pagkakakilala nung yung last servant na may isang talent na binigyan, naghukay lang. Alam mo kasi natatakot siya. Pangalawa, mali yung paningin niya o pagkakilala niya dun sa master. Akala niya yung master masama, hindi naman pala. Mantakin mo, bigyan ka ng 4 million pesos. O, diba? Isang bag ng gold, talents of gold. Ay, napakabuting master, no? Napakabait na master. Okay ba yon? So, ang Diyos natin ay napakamapagbigay at napakabuting Diyos. Pangalawa, God wants us to be a good and faithful steward, or He wants us to be good and faithful stewards. Ayan. So, gusto niyang tayo ay maging mabuti at tapat na tagapag-alaga ng mga bagay-bagay na binibigay niya sa atin, tulad ng pera, tulad ng mga kagamitan, tulad ng damit, mga gifts. Ayan. So God wants us to use our money wisely for His glory. Ayan. So for example, ito, paano ko gagamitin yung aking pera para mag-glorify ko ang Panginoon o ma-worship ko siya? Alam ko kayo, lalo na nung may physical church pa tayo, nagbibigay kayo ng inyong offering. Tama ba, no? So, meron kayo laging baon na offering. Yan, that's how we worship God with our money or finances. Ano pa? When you choose to share, when we share to other people. Ayan, so mga laruan daw. Mga laruan. Ayan, so mga laruan, sinishare natin. That's how we can be stewards of God. And also, God wants us to take care of our belongings. Yung hindi pa kalat-kalat. Nako, pag may binigay sa inyo, for example, may niregalo sa inyo, tapos pinakalat-kalat nyo lang, sa tingin nyo, ano kaya mararamdaman nung nagregalo sa inyo? Sige, hintayin ko yung sagot nyo, tapos i-shout out ko yung mga sumagot. Titingnan natin kung ano yung mga sagot ninyo. Ako, sa akin, kung ako yung nagregalo, malulungkot talaga ako. Parang, ay, ano naman, hindi man lang inalagaan yung niregalo ko. So, ganun, pag hindi natin inaalagaan yung mga binibigay ng Lord sa atin, it could be possible na nalulungkot ang Lord, no? And sabi doon, yung mga inaalagaan daw yung mga bagay na binibigay sa atin, ay mas may bibigay pa sa'yo kasi alam niya na kaya mo alagaan o mapapagkatiwalaan ka ng Lord, no? So yun yung gusto ng Panginoon. At gusto nating marinig sa Kanya na, well done, you good and faithful servant. Ayan. So you have been faithful in managing small amounts. Masasad daw sila. Ayan, tama, malulungkot, madidisappoint. Sad po. Sabi ni Bianca, totoo yun. Nakakasad naman talaga, di ba? Ayan. So that's why we have to be careful and be faithful in taking care of our stuff, even kapag binigyan tayo ng money, how do we spend our money? So as our processing question, before we go to discussion with our group, we will have some panelists, no? Pero let me just go to sa processing question muna. Give at least one thing the Lord wants you to take care of, and how can you take care of it? Ipopost natin yan sa group. And as application, ayan, may application muna tayo bago natin tawagin ang ating mga panelists inside our Zoom. Ayan, sabi dito, make a budget chart or, ayan, so pakita natin yung ating budget chart. Pwede kayong gumawa ng budget chart or a step-by-step procedure. Paano mo matitake care yung iyong stuff na favorite? For example, shoes or mga pencils, lalo ngayon magpapasukan, organize natin yung mga gamit. Okay, sample budget. Meron ditong table na share. Magkano yung i-share ko? Ibig sabihin, when you share is, for example, tithes and offering ko, ibibigay ko,
Or for example, i-share ko sa classmate ko. Or kasi sa ngayon, online, walang baon. Pero pag may binigyan kayo ng money or lalo na whenever I see girls and boys, tama ba yung lyrics ko? Boys and girls, ay, nabalibaliktad na si Ate Cha. Basta yun, no? Merry Christmas guys, malapit na, no? Magsa-September na tayo. Kaya, ayan, mga ninong-ninang, no? Alam na this. Anyway, ayan, so, share, save. Ayan, sino dito may piggy bank? May piggy bank ba kayo? Ayan, si Ate Jean may piggy bank. No, ako nung bata ko, may alkansya talaga ako eh. Tapos ginagawa namin, niraragbihan talaga namin para hindi matanggal, ganyan. Yung iba naman, kawayan. Ayan, so talagang provincial life. Anyway, and of course, how much will you spend? Etong tip ko sa spending. When you spend, see to it that you spend on what you need, not just what you want. Na kahit even pandemic, we can do that because you know why? God is our provider. Never ever forget that. We can Amen. give because God gave Himself first, si Jesus, binigay niya sa atin, and at the same time, He is also the best provider. God will always provide for us. Kahit Amen. saan, natin, sa finances, material man, all we need to do is to trust and depend on God and be a good steward of what God is entrusting to us. All right. And before we end, let's pray first. Lord, salamat po sa buhay ng mga batang ito. Salamat po dahil tinulungan niyo po sila at ginagabayan niyo po sila sa kanilang paglaki. Naway magpatuloy po sila sa kanilang ginagawang mabuti po para po sa ngalan niyo, para po ay mag-glorify po kayo sa kanilang mga buhay-buhay. At Lord, I pray na you would really continue to bless the parents, O God, of these children, Lord, that they will also continue to disciple their children, O God, that they will continue also, Lord, to lead their children's life, O God, in your name, O God, and in your presence and in your word, Lord, in Jesus' name. We thank you, Lord, for reminding us, O God, that life's essentials, Lord, time, the health, Lord, our finances, O God, and even for next week, O God, pray that you will continue, O God, to bless this time, bless this group, bless these children, Lord, that they will continue to grow in the knowledge and in the fear of you, O God, the love of you, Lord, in Jesus' name. We thank you, Lord. We love you. Even sa mga nasa Facebook, O God, we pray that you will also continue to protect them, Lord, in this pandemic. May you continue to provide for their needs. I pray that you will be with us and you will continue to uphold us with your righteous right hand, Lord. We thank you. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.